Do you mean, oo na? May naaalala ka na ba? Sabihin mo na, Rina. Para matapos na to. Wala nang atrasan, no? Sinabi ko na lahat. Sigurado ka? Kasi once I say this, you can't unhear it. Siguro nga naaalala mo na lahat. O baka wala kang kailangan alalahanin in the first place. Kasi never kang nakakalimot. Mas gugustuhin ko na yung totoo kaysa sa multo ng kapatid ko. Ang drama mo pa rin talaga, no? Nakakasuka na. Ang tagal kong nagtiis. What are you talking about? Sabihin mo na. Were you just pretending all this time? Okay, fine. Gusto mo ng totoo? Gusto mong marinig from me mismo? Tangina, oo. Ano ba talagang totoo? Okay. Ako nga. Tama kayo ni Dante. Na ano? Ako. Ako ang pumatay kay Axel. Anong sinasabi mo? You heard me? Ako. Ako ang pumatay sa kapatid mo. Puta. I'll tell you the truth. Hindi ako nag-amnesia. Hindi ako na-trauma. Nagpanggap lang ako. Alam ko yung plano niya ni Dante simula pa lang. I played along. Hindi. Hindi pwede to. Totoong minahal kita. Nagpibiro ko lang, di ba? Does this look like a fucking joke to you? Tingin mo, nagpanggap akong tanga for 3 years? Just for fun and love? Nope, you fucking clown. Pero, bakit? Bakit mo ginawa to? Gusto mo ng reason? Pili ka. Jealousy, abandonment issues, trust issues, or maybe I was just that messed up. Pero ikaw yung girlfriend niya. Mahal ka ng kuya ko. And most importantly, ikaw yung best friend ko, Rina. Exactly. Mahal niya ako. Bakit siya aalis? Bakit may plano siyang iwan ako that time? Anong ibig sabihin mo? Narinig ko siya that night. May kausap. Nagpaplanong lumipad pa ibang bansa. New life daw. New girl. Fuck him. Hindi pwede. Hindi ganun si Kuya Axel. For sure may plano yun. Well, maybe you didn't know your kuya as well as I did. He was leaving me. And alam mo naman kung ano yung pinakaayaw ko sa lahat, diba? Yung iniiwan, yung pinapalitan. So ano, pinatay mo lang siya? Just like that? Hindi niya deserve yun. Asan siya? Hindi naman just like that. Sinubukan ko siyang kausapin. Pero sabi niya, Rina, let's take a break. Putang ina. Break? Ayun, binasag ko ulo niya gamit yung music trophy niya. Iconic, no? Walang hiya ka. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kaya nawala siya. Kaya ako nagpakahirap hanapin siya. Guilty ako para sa wala. 3 whole years? Nasayang. Dahil lang sa putang inang abandonment issues mo. Buhay ang nawala. And the whole time, kausap mo ako gamit ang pangalan niya.
Then you thought you were the one playing with my feelings? Ang cute ng irony, no? Ina mo, Rina. Deserve ko yan. Pero, huwag mong i-deny na naging masaya ka rin sa akin. For a moment, kahit peke, naramdaman mo na buo ka ulit. Hindi mo alam kung anong sinira mo. Long taon akong umasa, Rina. 3 taong plano, tapos all this time, ako yung pinaglalaroan. Hindi ko man lang napansin. 3 taon din ako nagpapanggap, kahit gusto ko nang sumuko. Alam mo ba kung gaano kahirap itago ang isang kasalanan na ganito? Wala na akong pake kung gaano kahirap nung tinago mo. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang sinasabi lahat? Kasi pagod na ako. Pagod na akong matulog nang may multo sa isip. Pagod na akong magsinungaling sa salamin. At pagod na rin akong umaasa na mapapatawad niyo ako kahit imposible. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, lungkot, takot, lahat. I get it. Kasi pag ako nasa posisyon mo, I'd hate me too. So anong balak mo ngayon, ha? Tumakbo? Magtago? Hindi ako papayag. Pagbabayaran mo lahat ng Torina. I-record ko na lahat, so wala ka nang kailangan alalahanin, Miro. You don't need to record anything since sasama naman ako ng kusa sa inyo. Hindi ako tatakbo. Hindi ako magtatago. Para lang yun sa mga duwag na tulad ni Axel. Ina mo, baliw. Or maybe, I'm just a product of every lie I believe. You pick. Rina, Miro? so never mo akong minahal? Even for show? Kahit split second man lang? Never. Alam mong, hindi ko kaya patawarin ka, di ba? Kahit na best friend kita. Oo, tanggap ko. Pero salamat pa rin. Kasi kahit sandali, pinaramdam mo sa akin na hindi ako monster. Pero naging monster ka pa rin. Lahat naman tayo may multo eh. Yung sa akin lang, literal. Anong gusto mong sabihin sa mga tao? Kung may nakikinig man sa confession mo. Siguro ganito na lang. Mahal ko si Axel. Pero minsan, yung pagmamahal, nagiging lason. Lason na pumatay sa kanya. Lason na unti-unting pumatay rin sa akin. Pero at least, ngayon, alam na ng lahat ang totoo. Tapos na ang kwento. Dito kwento lang, Rina. Buhay ito. At may namatay. Yung tudugo puso ko, Rina. Sana balang araw, magsisi ka rin sa pinaggagawa mo. Goodbye, Rina. Bye, Miro. Take care of your own ghosts. 5 months na. Ganun lang kabilis ang lahat, no? Noong isang araw lang, hawak-hawak ko pa yung kamay niya. Tapos, ngayon, hawak ko na lang tong gamot na iniinom ko araw-araw para gumaling. Wala na ako sa kulungan ngayon. Nasa loob na ako ng mental facility. Wala nang rehas. Pero nasa 4 na sulok ng mga puting pader. Tahimik dito. Mas tahimik kesa sa guilt ko. Sabi nila, clinical psychosis with dissociative amnesia. Ang haba, di ba? Sa akin, simpleng bumigay na ako. Yung utak ko, umayaw. At
Oo, nahanap na rin nila si Axel. Nung tinanong ako kung asan siya, tumuro lang ako sa lumang greenhouse sa likod ng bahay ng lola ko. Doon ko siya dinala. Doon ko siya tinago. Walang iyakan, walang drama. Parang pinapanood ko na lang sarili ko habang nagsasabi, "Diyan, andyan siya. Buhay pa sa alaala ko, pero patay na sa lahat ng iba." Minsan, iniisip ko, paano kung hindi ko siya pinatay? Paano kung hinayaan ko siyang lumayo? Baka ngayon, kasama pa rin namin siya. Baka hindi ako nandito sa kwartong puti. Kasama ng mga katulad kong magulo ang isipan. Pero ito ang pinili ko. O baka ito ang hindi ko napigilang piliin. At kung sakaling mabasa mo to, huwag mo akong kaawaan ha. Mas okay ako dito. Dito, hindi ko na kailangan magpanggap. Dito, hindi ko na kailangan magsinungaling. Muli, ako nga pala si Rina. At ito ang kwento ko. Ang pagmamahal, kapag hindi totoo, nagiging lason. Pero ang katotohanan, kahit masakit, yun lang ang makakapagpagaling. Sa kwentong to, walang bida, walang kontrabida. Lahat lang kami, taong may mga sugat na tinatakpan ng mga kasinungalingan. At kung may natutunan man ako, ito lang yun. Huwag mong hahanapin ang pag-ibig sa loob ng kasinungalingan. Dahil kahit gaano mo pa yan kamahal, hindi yan sapat para mailigtas mo ang totoong ikaw. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.